Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap at healthy na beef papaitan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin, kung ano-anong mga ingredients. Tara, umpisahan na po natin. Buksan natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Pagkatapos, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng cooking oil. Olive oil po yung gamit natin dito, pero any oil will do. Unahin po nating isaute ang ating luya. Make sure po na mainit na yung mantika bago natin siya isaute. Isunod naman natin itong ating bawang. Halu-haluin po natin ito, tapos isunod na natin ang kapartner ng bawang, sibuyas. Imekos-mekos lang din po natin ito. Sunod naman nating ilagay itong lamang loob ng baka na pinakuluan na po natin ito hanggang sa lumambot. Tapos halu-haluin po natin ito. Takpan po natin ito saglit, tapos pagkatapos nating takpan saglit, lalagyan na po tayo ng ating fish sauce or patis pampalasa. Sunod naman nating ilagay ang ating black pepper. Haluin po natin ito para ma-mix ng maayos ang ating mga ingredients. Pagkatapos niyan, maglagay po tayo ng katamtamang dami ng tubig. Isang pitchel po yung nilagay natin dito, pero ikaw, depende sa'yo kung gaano kadaming tubig ang gusto mong ilagay. Tapos, takpan po natin hanggang sa kumulo. Yun na, as you can see, kulong-kulo na po siya. Kaya at this point, pwede na natin ilagay ang ating beef broth cube at samahan na rin natin ito ng asin pampalasa. Tapos, haluin po natin itong mabuti para ma-mix ng maayos ang mga ingredients. Pagkatapos niyan, tatakpan natin siya saglit. As you can see, nagbuboil na po ulit siya. Ayan, so since sobrang kulong-kulo na ulit yung ating sabaw, pwede na nating ilagay ang ating secret ingredient. Joke lang, ito yung kadalasang ginagamit talaga, ang original na sinigang mix. Kung gusto nyo ng mas maasim pa dyan, pwede nyong dalawahin. Or kung gusto nyo ng natural talaga, pwede naman yung natural na sampalok talaga yung gamitin nyo. Takpan po natin ito hanggang sa kumulo ulit siya. So ayan, kulo na ulit. So pwede natin ilagay ang ating siling green para may sipa or spice itong ating recipe. Hindi na po natin ilagay ang pangpapaitan dito or yung mapait talaga, pero kung gusto nyo pwede naman. Tapos pwede naman nating ilagay na next yung ating onion rings para colorful at healthy na rin ang ating papaitan. Tapos haluin lang po natin itong mabuti. At this point, pwede na po nating i-taste test. Tapos since pasado naman na siya, voila! Narito na po ang ating final recipe. Sobrang sarap po nitong ipare sa bagong lutong kanin. Make sure po na kainin natin ito ng mainit na mainit pa para hindi siya magsebo. Happy eating! Bye!